ka nang mahiya. Alam ko may gusto kang itanong sa akin. Halika, pag-usapan natin yan. Safe space for sex talks starts now. Ngayong gabi, makakasama nating doktor, syempre walang iba, si Doc Bench. Hello. Welcome back to me. Yes! After 1 month? Oh, 1 month ba? Yeah, almost 1 month, I think, na hindi ako nakabisita dito sa ating Bakit nga ba, Doc? Life. Ang busy mo, Oo, sobrang busy lately. Pero excited ako para sa aking pagbabalik. True. Yes. At yung pagbabalik mo, ang ganda ng topic tonight. Oo nga, Especially, hindi lang sa mga kababaihan na dapat aware yung mga lalaki dito sa postpartum na ito. Kasi ang pagbubuntis, hindi lang siya ordeal ng mga babae. Totoo Dapat yan. it's a partnership ng mag-asawa. Oo. Yes. Kasi yung iba, 'di ba, dumadaan sa postpartum, hindi naiintindihan ng asawa. 'Di ba? Yung Ang mga pinagdadaanan, totoo, ang no? sinasabi lagi, nagdadrama ka na naman. Tapos pag mainit ang ulo, yan na, nagkakaroon na ng cheating kasi nga syempre nagrarant sa kanya yung babae na hindi niya alam may pinagdadaanan na pala. Yes. Kaya Kaya importante talaga na both sides malaman yung tamang impormasyon about postpartum. At Yes. ito yung perfect time para dyan dahil syempre galing sa professional yung matututunan natin tonight. Hindi lang kung kani-kaninong marites mo naririnig. Oo nga diba? Kapag ka marites kasi parang baka mas mapahamak pa yung partners, di ba? Totoo. So mas maganda kung professional yung magsasabi Kaya sa atin ng advice. nandito ka, Doc Yes, Bench, I'm para here. lecturean kami. 'Di ba? Yes. Ito na nga, Doc, simulan natin dito. 'Di ba may mga bagong panganak, kakapanganak pa lang. May mga asawang makukulit. Yes. Given yan nature ng lalaki yan, yung nangangalabit. Kakapanganak pa lang. Kailan ba ang pwedeng mag-sexy time ang mag-asawa? Actually, in general, so usually, ang pagbabalik sa sexy time, dapat ginagawa yan about 4 to 6 weeks after mag-deliver. Pero depende pa yun ha, kasi dapat syempre tatansyahin din natin yung katawan ng babae. Kasi for example, after 6 weeks, meron pa ring mga bleeding, meron pa ring mga pananakit sa mga different parts ng katawan ng babae. Syempre, mas maganda kung mas maging gentle muna tayo. So, mas maganda na iwasan muna natin yung mga ganong klase ng sexy time. Siguro, para rin mas makasigurado, make sure natin na umattend tayo or pumunta tayo dun sa mga postpartum check-ups natin. So, kailan ba ginagawa ang mga postpartum check-ups? So, may 3 tayong nire-recommend na dapat after magbuntis, babalik tayo dun sa doktor. O after manganak? After manganak. So, after manganak, 24 to 48 hours, dapat babalik tayo kay doktor. 1 to 2 weeks after, babalik din tayo. And then, after 6 weeks, babalik din tayo. So, doon natin malalaman din, doon tayo magkakaroon ng professional na advice na, okay na, coast is clear, pwede na. So, pwede na kayong mag-sexy time. So, till then, mas maganda na mag-ingat muna tayo. So, wag muna tayong padalos-dalos na sexy time agad. Yan. Wag masyadong bira ng bira. Kawawa naman si Oo Mrs. nga, wag bira ng bira. Kasi isipin mo, kakapanganak pa lang niyan, yung katawan niya, di ba, lamog na lamog pa. Yes, Tapos, exactly. nag-aalaga pa siya ng anak niya. Nag-aalaga, Ilang laging buwan. puyat. Totoo. Pero dito naman, same din yon, Doc, sa mga C-section at saka yung normal deliveries. Ganun din yung tagal na pwedeng makipag-sexy time. Actually, pag CS, dun tayo mas magiging maingat. Kasi iba yung CS kasi is mas marami siyang mga risks. Syempre binuksan, 'di ba? May mga tahe. So hindi lang siya yung normal na delivery. So dapat actually ito yung mas importante din na dapat na-check pa rin siya postpartum or after niyang mag-deliver, manganak, no. So mas mag-iingat tayo kung CS yung delivery ng ni Mrs. So baka hindi lang yan 4 to 6 weeks. Yes. No? Tsaka din, dapat maging consensual din naman, di ba? Yes, oo. Para, yun, masaya kayo, nai-enjoy ninyo. Yes. Tama yung point mo dyan, DJ Min, sa consensual. Kasi even if mag-asawa kayo, kailangan meron pa ring yes or no from your partner. Kung Totoo. papayag siyang sexy time sa'yo or Kasi not. katawan niya yun siya nakakaalam kung kaya niya ba o hindi. Yes. At
Doon naman sa part ng mga lalaki, intindihin nyo din naman. So, yun nga, parang dapat communication at understanding sa isa't isa. Totoo. Yan. So, ganun din ka-importante, mga ka-vibes, na hindi natatapos yung check-up natin after natin mga anak. Importante Yes. bumabalik tayo para dun sa postpartum check-up. Yes. 3 times at least. 3 times at Yes. least para na guide kayo, 'di ba? Alam niyo yung mga mararamdaman ninyo. Aware na kayo kasi Yes. may knowledge na kayo na okay, ito pala yung mararamdaman ko pag nag-postpartum ako. Ito Yes, dapat yung gagawin exactly. ko. Ito naman 2 weeks postpartum. Pero may pagkirot pa rin ng puso niya. Tapos biglang napapagod at nahihilo. Parte pa rin po ba yun ng normal na recovery ng isang kakapanganak pa lang? Yes, so ang answer dyan is most of the time it's yes, no? So most of the time part talaga ng recovery ng ating mga nag-deliver or mga nanganak na mga misis na may mga konting pagkirot pa, usually because kasi 'di ba yung mattress, lumaki siya para ma-accommodate yung baby. Nag-expand siya. So lumiliit siya. So may konting kirot sa parte na 'yon. Minsan din nagre-release pa yung katawan ng tinatawag nating chemical na oxytocin. So yung pag nagre-release yung katawan ng oxytocin, ang nangyayari yung mattress nagko-contract siya. So parang ang dinidis mo ni Ria. Oo, ganon. So kaya nagkakaroon din ng pananakit pa rin. So, yun yung mga some of the reasons bakit nagkakaroon ng pagkirot. And of course, syempre, may mga internal na mga damage pa, no? May mga sugat, whether malaki or maliit, no, na nag-heal pa after ng panganganak. So, syempre, ang naturally, kikirot din yun. Totoo. So, maraming reasons bakit may mga pagkirot pa rin. So, I think ang importanteng ma-emphasize is kailan hindi okay na yung pagkirot. Oo, yung parang hindi na to normal Oo, ilang so parang, ilang buwan na akong okay na dapat pero yes. bakit ganoon? So tama 'yon, yung isa parang ang tagal ng bakit ang dami ang kirot-kirot pa rin, ang sakit-sakit pa rin. Oo. So yun yung isa sa mga red flags natin na dapat natin bantayan kapag ang tagal na pagkatapos mo manganak pero masakit pa rin yung iyong mga parte ng katawan. Yung iba, pwedeng kapag merong mga pagdurugo, kasi hindi na yun normal, parang after a certain recovery period, dapat wala ng pagdurugo, ganyan. So, kung merong pagdurugo, ibang usapan na yun. Pero most likely, ilang buwan po ba talaga yung after mo manganak yung parang nagbi-bleed ka pa rin, hanggang gaano katagal yung niya? Siya depende siya sa parang case-to-case basis din kung siya. Kung paano ka mag-recover. Oo, kaya importante na nagpapa-check up talaga tayo, yung 3 nating postpartum check-ups. Yes. Ayan, narinig nyo ka-vibes. Mas maganda pa rin na tayo ay pumupunta sa mga healthcare centers. At least wala kang gagastusin. Diba, So, libreng-libre lang. Tapos yung mga agam-agam, yung mga tanong, lalo na kung first time parent Totoo, ka. yung iba nag-google, hindi naman lahat ng nasa Google tama. Yes. Or like akma dun sa sitwasyon mo. Na pareho kayo ng sitwasyon nung nababasa mo. Yung sa pagkahilo naman, rin yun, parang part din siya, normal siya. Oo, normal din siya. So, pwedeng because of the blood loss, kasi syempre may nagbabawas nagbawas nung nag-deliver ka, may mga na walang dugo sa'yo, ganyan. So, pwede kang maging anemic. Pwede rin because of the stress. Kasi, lagi kang puyat. Oo, lagi kang puyat. Kulang ka sa tulog. Bago sa'yo yung ginagawa mo. Kasi dati, dalaga ka lang ngayon, na inaasikaso ka na. Ang dami mong iniisip. Diba? So, normal talaga na magkaroon ng pagkahilo. Unless, so, yun din, no? Parang meron din tayong mga red flags na parang, hindi na to yung normal na hilo. So, pwedeng yung hilo na parang entire day, hilong-hilo ka, buong araw, hilong-hilo ka, o kaya nagkakaroon ka na ng mga pagsusuka, parang mawawalan ka ng malay, yung mga ganong klase ng sintomas, yun yung mga kailangan nating ipacheck. Kailangan natin bantayan at wag natin ipasawalang bahala lang. Yes, diba? oo. Eto, Doc, may tanong si ka-vibes nating Martel ng Taytay Rizal. Doc, normal po bang maging lawlaw yung balat ko sa bandang tiyan after manganak? Ito yung belly, Kasi Kasi syempre, nagbuntis ka diba? Yes, oo. Syempre, lumaki yung tiyan. So, talagang nagkaroon ng adjustment, pati yung balat ng tiyan. So, normal naman na magkaroon ng paglalawlaw, no? So,
I think isa yun sa mga dapat nating, paano ba, isipin pagdating sa katawan ng babae. Lalo na Normal siya. na normal siya. At lahat kaming mga babae dadaan doon. Walang may exemption. Yes. So parang, most of the time, bumabalik siya eh. Depende sa'yo. Oo, depende sa genetics Lifestyle mo, mo. sa lifestyle mo, ganyan. Babalik siya sa dati. Pero may mga times din, no, na hindi na siya nakakabalik sa Nakabalik. original na form niya. Yung So, dating sa flat dating ka, flat, yung flat na oo. flat, ngayon merong parang may Meron bump na. ng ganon. Oo, so I think regardless kung ano yung naging hulma or yung forma ng tiyan ng babae, ang importante is isipin natin na siya yung nagdala nung baby niya. 'di ba? Siya yung nagdala ng anak nyo. Totoo, yun So yung dapat essence. tanggapin natin na ito yung naging katawan nung nung babae after niya manganak. Totoo. Diba? So, dapat tanggapin natin yan, yung paglalawlaw ng balat, Parte yung yan pagkakaroon ng stretch marks. Hindi siya diba? big deal. I-normalize natin. Totoo yan. Yan yung essence ng pagiging nanay eh. Yes, Diba? yan ang yung simbolo. simbolo. Oo. Dapat ika-proud nyo yan. Yes, Diba? Huwag nyo ika-proud nyo ikahiya yan. At alisin natin yung panlalait sa mga nakikita natin social media, yung mga kakapanganak pa lang, tapos nilalait ninyo, ganun yung katawan. Hello! Ang hirap magdala ng 9 months, Totoo. tapos manganganak ka, Oo. tapos sino ka para i-bash-bash mo yung babaeng ganun? Ang bigat-bigat. Totoo. At i-normalize din natin na yakapin natin yung stretch marks kasi yan yung marka na magsasabing, ay, naging the best nanay ito kasi inalagaan niya for how many months yung anak niya. Yes. Tsaka wag tayong mainggit. Kasi nga, ano siya, case-to-case basis. Kasi baka mamaya nakakakita tayo ng Ay, mga bakit ibang siya? nana. Oo, di ba? makinis, Eh, lumit bakit yung- siya, Oo. hindi siya nagka-stretch marks? Or bakit siya, okay na yung tiyan niya agad, ganyan. Hindi natin alam yung kwento Totoo. nung mga ibang mga babae. So, sarili mong kwento yan, yung Oo. sarili mong pagbubuntis. Totoo yan ka-vibes. Eto naman, Doc, kakapanganak pa lang niya via C-section last month. Natatakot pa rin daw siyang gumalaw dahil baka bumuka ang kanyang tahi. Okay lang ba na ano lang ang ginagawa niya parang higa, upo lang, magdamag sa isang araw? Normal ba? Okay lang ba yun? Wala bang ikakasama yun sa health niya? Yung parang di na siya gumagalaw? Well, kasi kahit C-section, no, recommended pa rin na meron pa ring movement. Kasi una, pwede kang magkaroon ng mga muscle pain. Kasi kung nakahiga ka lang the entire time or nakaupo ka lang, magkakaroon ka ng mga pangangalay, sasakit yung likod mo, yung balikat mo, ganyan. Yung wala ka pang ginagawa Oo. pero masakit na kasi nga Hindi mo nagagalaw eh. hindi siya, yung oo. dugo mo hindi nagsisirculate. Yun pa. Ganun ba yun, Oh, Doc? yes, isa pa yon. So, hindi nagsisirculate. So, pag hindi nagsisirculate kasi yung dugo ng maayos, may mga chance na magkaroon ng mga pamumuo or yung tinatawag nating blood clots, no? So, yun yung mga gusto nating iwasan kapag dating sa pagkakaroon pagka hindi tayo masyadong gumagalaw. Yes. So, for mga CS patients, ganyan, ang maganda talaga, no, meron pa ring movement. Oo. So, kahit na mabagal na pag-walking, ganyan. Kahit sa loob lang ng bahay. Yes, kahit sa loob ng kwarto. Oo. Siguro parang 5 beses kang mag-ikot. Ikot-ikot. Oo, ganyan. So, para na-exercise pa rin yung mga muscles mo. Pwede ka rin magkaroon ng mga stretching, di ba? I-stretch lang tayo. Para din, ayun, may exercise pa rin. At nagpo-flow yung dugo sa katawan mo. Pwede ring mga deep breathing exercise. So kasi muscle din yan yung ating muscle din yung ginagamit natin sa paghinga. So, yung mga ganong klase ng mga simple exercises na hindi kailangan na sobrang komplikado, sobrang high energy, pwede nating gawin kahit CS yung panganganak natin. Kumbaga, ka lang, handle with care yung mga kilos mo, gano'n. Handle with care, exactly. Totoo. Ito, Doc, galing sa ating live, ay nag-comment si ka-vibes natin, si Aris. Totoo po ba ang kasabihan na mas mabilis nang mabuntis ang babae kapag nakipagtalik pagkatapos manganak?
Okay, first time kong narinig yung kasabihan na yon, no? So, mas mabilis Mabuntis mabuntis. ulit. Kunwari kakapanganak pa lang, tapos syempre, mainit sila. Di ba, pinagbigyan si mister. Tapos nabuntis na naman ulit. May ano ba yun? May connect ba yun? Parang medically speaking, parang walang ganong klaseng connection, no. So may mga ganon na mabilis silang mabuntis, may mga iba Parang na kakapanganak lang, buntis Oo. na naman agad. buntis agad. Oo. Yung merong mga instances na matagal bago ulit manganak. Siguro yung gusto kong i-emphasize ay sana nagkaano tayo, proper spacing. Wag ba naman yung proper yung spacing? Yung wag muna kami magdikit ni mister, ganun po ba yun? May social distancing muna, ganyan. Hindi, ang proper spacing ay proper spacing ng mga anak. So, family planning. Family planning. Yes. Diyan oo. papasok yan. Para maging maganda naman yung future ng anak nyo at hindi sila kawawa. Pinaghandaan ninyo. Yes, oo. So, ang recommendation, siguro mga 2 years between, ganyan. So, in between, pwede naman kayo mag-sexy time, pero siguro consider Gamit. yung mga Contraceptives. ganyan. Wag sana yung, kasi parang kung nagbuntis agad after manganak, grabe naman din yung toll nun sa totoo. nung babae. Parang Lamog hindi na pa fully lamog. recovered, Oo. 'di ba? Tapos bubuntisin agad. So magkakaroon ulit ng mga changes yung katawan niya. So pagbigyan naman natin ng chance na Pagpahingahin mag-heal, mag-rest, magpahinga yung katawan ng babae. Etong family planning, gusto nilang gawin yan. Sabi nila, mahal daw po kasi kapag sa mga ibang private na saan ba Oo. sila pwedeng pumunta ng gusto nila ng libre? Ay, nako, marami tayong mga primary care providers, marami tayong mga healthcare facilities nagkalat sa buong Pilipinas na pwede nilang puntahan, tapos ang gagawin is bibigyan sila ng advice, education, tuturuan sila kung ano yung appropriate na family planning method based sa mga goals nila. May ganun pala. Yes, kasi kunyari goal mo ay mga na Tatlong anak tatlong lang. anak, o kaya after 6 months or after 2 months, after 3 years, may mga mga methods tayo para doon sa naakma sa goals nyo mo. para sa pamilya mo. Goals ko 12. Oo, gusto 12? kong bumuo Grabe, ng ha? basketball team. Pwede rin More ba than yun, a Doc? basketball team na yata. May team B ka na. Oo, may may team dalawang A, team. may team B ka Oo. na. Oo. Pwede pala Sige, yun. pwede naman. Sige, Doc, sa'yo ako magkukonsult. Ito Sige. naman, Doc, galing sa ating ka-vibes na tanong. Ito na, meron na tayong caller. Ay, hello, caller. Oo, ito na agad-agad sa Agad-agad. ating ka-vibes. Ayan. Hello? Hello. Hello ho. Ayan, magandang gabi sa'yo. Ano pong pangalan? Ay, hello ho, magandang gabi ho. Ay, ako ay si Iya. Iya, Hello, taga Iya. saan si Iya? Taga Quezon Province po. Oy, Ay, wow, ang layo. Oo, Ayan, Quezon magandang Province. gabi sa'yo. Kasama natin tonight si Doc Bench at ang aming usapan tonight is postpartum. May gusto ka bang itanong sa kanya na umaagam-agam sa iyo? Ay, oo ay, Doc, ay ho, pasensya na ho, ako ay kinakabahan ho, Ay, wag kang kabahan Hindi kita kakagatin Go lang. Oo. Oo. Open tayo dito sa lahat ng mga True. tanong. Ay, sige ho. Ako ay nanganak 6 weeks ago. Ay, bakit po kaya malaki pa ang tiyan ko? Ariga po ay liliit pa. Bala ko pa naman mag-beach ay sa init gang are. Sorry po. daw, kakapanganak pa lang niya daw 6 months ago. Ngayon, Tapos? yung tiyan niya daw, 6 weeks po? 6 weeks. Aha. 6 weeks pa lang. Gusto na ni Iya mag-bikini dahil magsa-summer, Doc. Ay, oo nga. Problema Oo, niya. nag-declare na. Oo, problema niya. Medyo malaki pa daw yung tiyan niya. Bakit daw kaya? Tama ba yung tanong ko, Iya, kay Doc? Yun ba yun? Opo, Ma'am Nain. Okay, sige. So, sige, Iya. Iya. Ayan, Mami Iya. So, una, normal na magkakaroon talaga ng mga body changes after natin manganak, no? So, isa na doon yung talaga magkakaroon ng paglalaki ng tiyan. Yun nga na-mention natin kanina, parang lalawlaw, may mga stretch marks. So, normal siya. May mga times na
most of the time ay babalik naman siya sa dati niyang hulma, sa dati niyang form, pero may mga times din na baka konti na lang din yung ibalik niya, no? So, magkakaroon pa rin ng konting pagkalawlaw, konting paglaki. So, baka ang tinatanong mo din is, kailangan ba mag-exercise ka? Ano yung mga pwede mong gawin para mas lumiit, no? Siguro ganun din yung pwede nating i-advise. So, ganun din, no, sa CS, no? So, pagdating sa exercise, kailangan nating maging mas maingat muna, no? Lalong-lalo na 6 weeks pa lang, no? Bago pa lang, ilan pa lang yan. So, yung mga exercises na pwede mong gawin ay mga light exercises muna. Siguro mga walking muna, no? And then mga stretching. So, yun yung mga pwede nating gawin. So, siguro, bawiin din natin sa proper nutrition tsaka hydration. So, kung maayos yung pagkain natin, maayos tayong pag-inom natin ng tubig, makakatulong din yon sa pag-recover ng katawan mo para mas umokay yung hulma niya, no? Bumalik siya sa dati. Yes. Ayun. Nasagot ko ba? Hello, Iya. Nandiyan Hello, ka pa ba? Iya. From Quezon Hello. Province. Opo, ako ay hindi pa. Ay, nasagot naman, ho. Oo. Ay, ano kaya ang mga pwedeng kainin para, kumbaga, ay di mabilis nga hong bumalik aring tiyan ko sa dati. Sexy naman ho ako dati. Ay, syempre, yung alindog baga, ay parang gusto ko ibalik. Ay, yung Okay, alindog. sige, go. Gusto ko yung Support alindog naman tayo ni dyan. Oo So, naman, sa syempre. Balik Alindog Totoo, program. kailangan natin Oo. yang mga babae. Yes. So, in terms of yung mga food, I think in general, dapat yung normal na pinopromote natin, no? Yung regular na pinopromote natin. Balanced diet. So, dapat meron tayong mga gulay, dapat meron tayong mga protina, tsaka meron tayo yung mga healthy sources ng carbs. Ang isa pa nating, bukod sa balanced diet, iwasan natin yung tinatawag nating 4Ms. Ano yung 4Ms? 4Ms. So, Nandyan ba ako sa M's na yan? Ay, ibang M's. Iba Ibang ba M's ta? naman to. Oo. Ikaw ay isang good M's. Ay, yan Yes. gusto ko. Ito Okay, mga okay. bad M's to. Okay, ano Oo. yan, Doc? So, yung mga bad M's natin, yung mga unang-una maaalat. So, Mga salty. yes, yung mga salty. Actually, yung mga salty, nakaka-retain kasi sila ng water sa katawan. Oo. So, kapag kumakain tayo ng maaalat, mas tendency na lumaki yung tiyan natin. Nagdadagdag ng fats. Yeah, ng water. Water. Oo. So, Kaya, minsan yung mga Nagiging Oo, bloated. yun, yung bloatedness Oh. natin. Yun yung reason. Kasi mga maalat yung mga kinakain natin. Ikalawa, mga matatamis. Especially yung mga maasukal na mga pagkain. So, usually yung mga Leche flan. leche flan, mga kape na Ice ang daming asukal, ganyan. Yung third and fourth, matataba, tsaka mamantika. So, yun yung mga kailangan nating iwasan. So, meron tayong kailangan kainin, balanced diet. Meron tayong kailangan iwasan, yung 4Ms. Yan. Totoo. Kung gusto mo talagang mapabilis Yes. yung pag-sexy mo, yung pagbalik ng alindog ni Iya. Yes. Pero Iya, gusto ko lang sabihin na the sexiest thing, may ganun. Ay, The gusto ko sexiest yan, thing about you is you being a mother. Totoo Yes, yan. be Be proud of proud. your body na nagdala ng Totoo. buhay for 9 months. Oo, ate, And yung sa totoo buong yan. buhay mo pa. Yung pagiging sexy, hindi yan sa katawan. Oo, Yes. hindi yan sa katawan naka-base. Mm-mm. 'Di ba? Nasa ugali mo yan. Yes. Ayan, yung pagiging nanay mo, kung paano mo pinalaki ng maayos ang anak mo. Yes. At proud ka sa mga bawat marka na naiwan ito sa'yo. Dahil story yan na pwede mong i-share sa susunod na henerasyon ng buhay mo. Wow! Exactly! O, di ba? Call me mother daw, Yes, ganyan. ganon. Ayan. Ayan, Iya. Mm-mm. Ayan, may gusto ka pang itanong? Pwede ba? Oo, ari ho, ay baka last na ho, at nakakahiya na ho. Ay, huwag ka mahiya. Ano Oo ka nga, ba? huwag ka mahiya. Ay, sige, salamat ho. Ay, tatanong ko lang ho kung tunay yung yung kung mapapabilis gaho nun yung ano gang tawag doon? Yung binder po gayon, yung nilalagay sa tiyan, yung pampaliit daw. Ways, Papabilis na mag-heal? mag-heal? Usually, ba? yun eh. Pampabilis na mag-flat yung chan? Yun ba yung sinasabi mo? Oo. Oo. Nire-recommend ho yun sa akin. Ay, hindi ko naman ho magamit at baka mamaya naman hindi naman pwede pala. Ay, ako ay nagbe-breastfeed pa eh.
usually yung mga binder, ginagamit yon parang additional support lang din para sa mga CS, ganyan. Kasi magkakaroon ka ng weakness ng muscles mo sa tiyan kapag ka nagkaroon ka ng CS. And usually, hindi siya yung parang, paano ba, na pampasexy. Hindi Oo. yun yung goal niya. Okay. Hindi yung pampaliit ng tiyan. Ang goal niya is to support the tiyan na bagong Mag-intact bukas. lang, oo. Oo. Magbumalik sa dati para habang hindi siya hinihil. lumaylay, Oo. para yung tahe Yung ay healing hindi niya. kung saan Oo. nagpupunta. So it's more for the recovery and not for the aesthetic na Gusto mo sexy ka. mag-slim o mag-curve yung katawan mo. So, goal niya is to support the healing and also to support the strengthening yung pagpapalakas ng mga muscles mo sa Na tiyan. binuksan kasi. Oo, na binuksan kasi. So, kaya importante dito yung pagpapa-check up after ng panganganak kasi yung doctor mo yung magsasabi na, okay, pwede Ito na yung natin gamitin yung mo. tanggalin. Pero Oo. tanong pala, Iya, ano ka ba? Normal or CS? Oo nga, no? Mukhang CS siya. Ay, oo nga, kasi pinagbabinder ka. Hello, Iya? Opo, ayun po ay narekomenda lang sa akin ng aking tiyahin, pero ako'y CS ho ako. CS. So, magagamit niya din yung Oo. binder. Pero, yung... Maganda pa rin sa doktor, no? Doc? Mas maganda pa rin na sa doktor manggaling na kailangan mo mag-binder. Usually, after manganak, doon ka sasabihan na, ito, binder, tapos kailangan to, tuwing ganito mo siya isusuot, hanggang gantong period mo siya susuotin. Usually, ganun naman yung i-advise sa'yo ng OB mo pagka CS ka, tapos binigyan ka ng binder. Ayan. Baka hindi pa bumabalik itong si Iya. Naku, kailangang importanteng bumabalik Ay, para sa postpartum oo nga. check-up si Iya, ha? Iya, 6 weeks ka na. Saktong-sakto Oo. ka. Yan yung time na dapat pangatlong postpartum check-up mo na. True. Mm-mm. Ayan, Iya. Kapag Ayan, hello, Iya. Opo. Ayan, narinig mo yung mga sinabi sa'yo ni Doc. Opo, Dok, maraming salamat po. At talagang laking tuwa ko nung ako'y napili din. At yun nga ho, gusto nga ho magtanong at minsan nga hindi makapunta sa doktor. Naku, kailangan mo pumunta at libreng-libre lang yan sa mga healthcare centers natin, ha? Huwag kang matatakot, huwag kang mahihiya kasi kailangan mo yan ngayon. Tanong ka kung saan yung malapit sa inyo. Meron yan for sure. Ayan, Iya, may gusto kang batiin, i-shoutout na family mo, pwedeng-pwede. Ay, gusto ko lang ang shoutout ng aking darling. Siyempre, Wow. ay Ricardo. Ay, ari ako. Ay, yun lang ho, guys. Salamat ho. Ako'y nahihiya na Ay, huwag ka na Ay. mahiya. Oo. Okay lang yan. Ayan, maraming Thank you so salamat. much. Iya, ng Quezon Province. Gusto ko yung yung 6 weeks pa lang siya, Doc, pero yung eagerness niyang Oo. mag-swimsuit ngayong summer, Oo, kasi naman, ipupush baka niya yung ayaw alindog. ayaw magpahuli. Oo. Pero syempre kasi bago pa lang naman, bigyan mo ng time yung katawan mo na mag-heal. Yes. Diba? Hindi yan agad-agad na Nasi-sexy ka agad. ulit, di ba? Embrace mo yan habang Yes. nandyan yan. Dahil darating yung time, babalik din yung alindog mo, mangangagat ka pa. Yes, Di ba? kakagating ka ulit ni Darling. Oo, Yes. sana. Oh, my darling, Si no? Darling, no? Eto, Doc, gusto ko marinig yung perspective mo dun sa mga kakapanganak pa lang, umiiyak na walang dahilan. Normal lang ba yun? O pag ganun, kailangan na nilang magpatingin? Ayan naman. So, itong topic na to, more of yung mental health naman talaga. I think, rin, Part ba parang... to na postpartum? So, meron talaga. May tinatawag tayong baby blues, no? Dahil nag-a-adjust. Kunyari, kung first-time parent, hindi, Yes. parang nagkakaroon ng hindi ka confident or parang nagkaka-doubt ka sa sarili mo na tama ba itong ginagawa Tama ko? ko. Sapat ba yung ginagawa ko bilang nanay? So, may times talaga na may iyak ka, sa stress na wala kang tulog, no? Magiging irritable, very moody. So, yun yung baby blues. I think kailangan nating differentiate yon sa postpartum Partum. depression. So baka narinig mo na rin yon, DJ Min, Yes. no? So normal na meron tayong baby blues kasi nga adjustment yan may bago kang baby, ang daming Parang demands. bago lahat sa'yo. Oo, bago Hindi ka pa lahat sa'yo. sanay. So talagang meron kang mga magkakaroon ka ng mga changes sa Oo. moods, 'di ba? Pero kapag lumagpas siya ng 2 weeks,
Tapos, ang baby blues kasi, eventually, May specific, masasanay ka ano ka na. lang. So, parang, pag baby blues, syempre sa una, masistress ka, pero eventually, parang, marirealize mo, hindi, kaya ko na to. Oo. So, parang, mawawala siya eventually, or magiging better na yung pakiramdam Pakiramdam mo, ganyan. Pero kung after 2 weeks, walang nagbago, Yun o pa rin kaya ang mas nararamdaman lumalala yung anxiety mo, yung pagkalungkot mo, yung depression mo, yung lagi ka pa rin iyak ng iyak, yung mga ganong klase ng mga mood changes, tsaka mga emotional changes, baka postpartum depression na yung na-experience mo. Gusto nating i-emphasize to kasi maraming mga dumadaan sa ganyan. Na hindi ganyan. sila aware Yes. na ano na pala to. Na meron na pala silang postpartum depression. And unfortunately, umaabot kasi sa point na nakaka-affect na sa pang-araw-araw na buhay, family sa mo. relationships, and worst ay naapektuhan yung pag-aalaga dun sa Sa baby. So baka meron kayong mga nababalitaan na mga bagong panganak tapos nakakalungkot pero sinasaktan nila yung kanilang baby, Oo. nane-neglect nila yung kanilang baby, no? So baka meron na kayong mga ganong klaseng nabalitaan, baka postpartum depression na yung pinagdadaanan ng tao. Na hindi siya aware. Na hindi sila aware. Kasi yun nga, laging ina-attribute na hindi, stress lang yan. Oo. Hindi ano yan, lilipas din yan. Pero pagka postpartum depression kasi, ibig sabihin nun, kailangan na ng professional na Help. tulong. No? Kailangan nang magpakonsulta, baka kailangan na ng mga interventions para maging okay ka. Ayun nga kasi ang danger is, maging danger ka sa sarili mo o kaya dun sa anak baby mo. Tsaka important siguro to na malaman din ng mga asawa. Kasi baka maging dismissive na parang, ay, ano ba? Parang yung sa kwento kanina, no? Yes. Ano ba? Bakit napaka-irritable Tabi mo? mo, hindi Bakit nila ba- alam. Oo, Hindi nila maintindihan. Hindi nila naiintindihan. Kasi hindi nila alam. Kasi hindi nila alam na ang daming pinagdaan ng pagbabago ng babae, nasa stress siya sa pangangalaga, may mga pressures sa kanya na dapat ulirang ina siya, Totoo. ganyan. So kapag ka ganun, na-overwhelm siya. yung babae. So from baby blues, merong chance na maging postpartum depression. siya. Bilang partner naman, ano naman yung pwede mong maipayo dun sa mga lalaki para maalagaan nila na hindi umabot sa postpartum depression ng isang babae? Unang-una, syempre yung support. 'Di ba? Parang, paano kita susuportahan? Paano tayo pwedeng hati sa mga duties natin bilang Magulang 'di ba? So baka bigyan natin ng time magpahinga si Mrs. mother, si Mrs. Parang ako naman ang bahala kay baby. Yung mga ganong klase, no, na mga suporta na parang maliit lang pero malaki na yon, malaking bagay na yon. Kasi para makarecover yung katawan nila, makarecover yung iniisip nila, nakakapagpahinga sila. Kasi from 9 months na dala-dala mo, nanganak ka, swerte mo kung nanganak ka agad. Paano kung nag-labor ka ng ilang araw? Tagal. Lamog na lamog ang katawan mo, tapos manganganak ka, tapos ikaw mag-aalaga. Kawawa naman yung babae. Yes. Diba? Tapos yung asawa mo, ganun, walang pakialam sa'yo. Pagkatapos ng ganun. Ang isipin kasi ng lalaki, ako naman nagpo-provide ng gatas ng diapers ng anak natin. No, hindi ganun dapat. Laging ganun yung thinking na ako naman yung sa sa pera, ako naman yung Hindi ganito, ganun. nagtatrabaho, ganyan-ganyan. Pero isipin natin nga na napakabigat. Yung mental health na health. rin, 'di ba? Nung asawa mo. Yes. Dapat partnership kayo. Partnership dapat. Yes. Totoo yan. Exactly. Eto, Doc, gusto niya na daw magpa-breastfeed, pero feeling niya kulang daw yung gatas niya. Paano ba malalaman pag sapat na yung gatas para kay baby? Okay. So yung sa breastfeeding naman, paano natin malalaman na adequate or enough, no? na yung Sapat yung pagbe-breastfeed natin. Makikita natin yon kay baby. Yes. So kung si baby kasi kung tama yung pagbe-breastfeed, ang una dapat nakikita natin kay baby, dapat mas bumibigat siya. Kala ko nakasmile si baby. Well, pwede rin, 'di ba? rin. Parang Happy siya sarap. eh, oo. Oo, ganyan. Ayun. So,
pagka nag-i-increase yung weight ni baby. So, dapat nakikita natin unti-unti bumibigat. So, doon mo makikita yun pag nagpa-check up ka. Kasi kinikilo si baby, Oo, di ba? tama. Kaya din, dapat part ng mga postpartum check-up natin, pinapa-check up din natin Si si baby. baby. Oo. So, yun yung una. Ikalawa, kapag si baby ulit, no, ano siya, hindi siya matamlay. Masigla No? siya. Masigla siya. Yung Hindi tipong siya iyak ng kagigising iyak. mo lang nakita mo si baby, nakatayo na. Ay. Hawak niya ang beat. Nag-ano na, part na ng mga trend. Oo. True. Yan na ang ano ngayon yung mga generation ngayon. Hawak nila ang beat, Totoo. ganyan. Oo. So, ayun nga, masigla si baby. Masigla si baby, hindi siya iyak ng iyak, ganyan. Tapos, kay baby pa rin, dapat regular yung pag-poops niya. Mm. So, usually, ang normal, dapat 6 to 8 na wet na diapers dapat. per Para day. masabi natin na okay yung feeding ni Ni baby. baby. Yes, 6 to 8 dapat na diapers. Kung less than that, nako baka kulang yung Yung nutrients ni baby. Oo, kulang yung breast milk na Oo, nakukuha nakukuha niya. niya. Or may something, no? Baka may sakit or may something si baby. So, kaya maganda ipa-check up din natin siya. Totoo, importante. Ang check-up kasi dun lang natin malalaman di ba? Hindi naman natin pwede hula-hulaan. Yes. Kawawa din naman yung bata. O kaya i-google, o kaya True. itanong kay tita, tito, ganyan. Hindi, magkakaiba Oo. tayo di ba? Yes. Hindi mo pwedeng ikumpara si Juan kay Pedro. Magkaiba yan ng katawan. Yes. Ito naman, Doc, kakapanganak pa lang 1 month ago. Gusto nang bumalik sa pagbubuhat. Pag-gym kasi siya ay gymaholic. Grabe. Pwede na ba yun? Oo. So, yun, babalik tayo dun sa sa usapan natin kanina na wag nating biglain yung ating katawan. So, kung gusto nating bumalik ng gym, siguro yung mga light exercises lang muna. Wala namang masama na mag-exercise. Totoo. Basta hindi natin ma-aggravate yung mga sitwasyon natin sa ating katawan. So, yun naman yung general advice natin. Siguro wag muna yung, kumbaga, magmamarathon ka agad. O kaya, tumakbo agad ng ilang kilometers. mag-high Dilindias ka. May mga weightlifting kang ganyan. Kasi di ba? lalaban daw, baka makauwi ng ilang milyon. Yes, na mga brand deals, Oo, ganyan, di di ba? ba? So, wag muna yung mga ganon. So, yung mga simple exercises muna, stretching, deep breathing exercises, ganyan. So, yung mga kaya muna ng katawan natin, wag muna nating i-push ng sobra yung katawan natin. Totoo, mahalin natin, alagaan natin, bigyan natin ng time na siya ay Yes. makarecover. Wag natin madaliin. One step at a time. Step by the step. True. Yes. Diba? Ang dami naming natutunan tonight. Yes. Especially postpartum topic na hindi aware ang mga kalalakihan na ngayon lang nila narinig. Oo Diba? nga eh. Lalo na yung mga nagmamaneho ngayon na, ay, ganun pala yun. Mas iintindihin ko na ngayon yung asawa ko. At tama naman talaga na kailangan ko siyang tulungan para makarecover din siya. Diba? Pagtulungan namin yung pag-aalaga. At yung mga ka-vibes naman nating babae, nakakapanganak pa lang na naiinggit sa iba dahil may sexy body. Nako, mawawala na sa kanila yung yung inggit na Yes. ngayon mas yayakapin nila. Oo nga naman, bakit ko ikakahiya to? Ako nagpakahirap nito. Yes, Diba? exactly. Paano magiging proud yung anak ko sa akin kung mismo ako hindi ako proud sa katawan ko? Dapat ganun ang mindset. Oh, tama. Dapat ganun ang mindset. Ito ang katawan na nagdala Totoo. ng buhay sa mundo. True. At saka importante rin na tayo ay nagpapa-check Check up. Yes. Si baby, yung postpartum mo, yung katawan mo, at kung gusto mong sumeksi agad-agad, nasa tamang lifestyle, nutrients, at yun nga, iwasan ng 4M. Wag lang ako, okay? Yes. Oo. Lapitan nyo si Ako. si M na nasa Si harap DJ ko. Main. Si DJ Main, Oo. yes. At kung wala naman kayong hindi ganun ka enough ang inyong budget pang pa-check up, huwag kayo mag-alala dahil may mga healthcare centers tayo na, alam mo yung laganap kahit sa ang kasulok-sulukan ng Pilipinas na libreng-libre lang, di ba, Yes, Doc? libreng-libre, pati yung mga commodities natin, no? Ayan, Yes, may gusto ka bang medicines. huling habilin, Huling no? habilin? Hindi, gusto mong tandaan na mga ka-vibes natin, Okay. mga kalalakihan, mga kababaihan, na especially mga bagong panganak nga. Yes, so sa mga bagong panganak, normal ang mga pagbabago sa ating katawan. Pero isipin natin, lagi nating tatandaan na kailangan pa rin nating magpa-check up. Again, 3 times dapat, at least 3 times, 1 to 2 days after, 1 to 2 weeks after, and 6 weeks after. And of course, ang pagbubuntis, ang pagkakaroon ng anak
ay isang partnership, no? So hindi lang yan karga-karga dapat ng nanay, karga-karga dapat yan ng nanay at tatay. True. Yes. Ayan, maraming salamat Doc Bench Yes. sa iyong mga magagandang lecture tonight. Yes, Dahil dyan ang may ganda ng assignment topic. kami. Oh, Assignment. Grabe, Ano may gusto mong assignment. assignment? Oo. Ano? Bakit may assignment? Hindi, charot lang. Charot lang. Okay. Pero yun nga, ay na-excite kaming mga ka-vibes na ikaw mapakinggan ulit sa susunod na linggo for another topic ng ating Yes. Tumbukin Mo, Doc. Maraming salamat, Doc Bench, at sa mga ka-vibes nating sinamahan tayo.